Dream Girl ni Alden, talagang tugmang-tugma kay Ma'am Catherine mga kasambreros. So nilarawan niya dito, although medyo throwback ito mga kasambreros, bago natin itackle yan ay dito ay update muna tayo. Finally, si Alden po ay nakapag-bisikleta na mga kasambreros for how many, siguro months na, no? Na hindi siya nakapag-post. So hindi talaga siya nakapag-bike talaga mga kasambreros. So totoo po pala talaga na naging busy ang inyong Asia's multimedia star mga kasambreros sa mga projects, no? Sa pelikula of course, doon sa kanyang Big Tiger na pelikula. So ito ay nag-post, no? Sina Marilyn Capones, si Prince Benmar, si Sir Alden of course sa kanyang Instagram na natutuwa tayo mga kasambreros, no? Kasi nakapag-bisikleta na ulit. Ang girlfriend ni Alden ay kanya nang nakasama ulit, no? Kasi mahabang panahon na hindi sila nakapag-bisikleta. Hindi niya nakasama ang kanyang girlfriend na Colnago mga kasambreros. So dito parang apat sila, si Marilyn Capones, si Prince Benmar. Wala dito si wala si Mitch Oliva na partner ni Prince Benmar mga kasambreros. So si Marilyn Capones na wife lang ni Coach Mauro mga kasambreros ang dito sa mga litrato, no? At saka sa mga video mga kasambreros. So natutuwa tayo kasi si Alden ay sa sobrang hectic ng kanyang schedule. Now he has finally so tayo pa ay natutuwa, no, na si Sir Alden ay finally nagkaroon na rin ng time mga kasambreros sa pagbibisikleta. Dito pala si sa isang picture, andito pala si Mitch Oliva. Si Coach Mauro lang yata yung wala. Si JV Ejercito, wala yata si JV Ejercito dito mga kasambreros. So may isa pa silang babae na hindi ko kilala nakasama mga kasambreros. Parang dumaan yata sila sa Tagaytay, doon sa Conchas ni Alden, or doon lang sa mga sa ibang resto or cafe mga kasambreros na po pwede silang magpahinga, no, at mag-relax mga kasambreros. So hindi pala sa hindi nila nakapag-post dati si Alden kasi inisip ko siguro nakakapag-bike pa rin to or nakapag-jogging. Hindi lang siya nakakapag-post kasi sobrang busy. So hindi pala talaga pwedeng hindi mag-post si Alden, no? Kapag nakakapag-bike siya. Kasi parang remembrance and so on mga kasambreros, no? Talagang hindi nila maiwasang hindi mag-post ng kanilang mga captured moments together with the whole gang mga kasambreros. So nakakatuwa ako mismo talaga pag-post niya, uy, nakapag-bike na ulit si Pops Alden. Talaga ako natutuwa din mga kasambreros kasi alam kong physical therapy itong pagbibisikleta mga kasambreros. So dito of course ay may mga videos, no, may mga random photos, no, mga nakakatuwa kasi kasi may mga, of course, mga nagvi-video. So marami pala sila, hindi lang pala apat, 2, 4, 6, so mga minimum of 6 mga kasambreros yung mga nasa video. So yung nasa iba nasa picture and so on mga kasambreros. So naka-complete gear si Soiti mga kasambreros, no? Parang may bago siyang cycling outfit, no, na kulay blue. Kasi dati parang brown, black, white, no, parang yun lang yung kanyang yung kanyang sinusuot parati mga kasambreros. So ngayon ay may blue, may blue na yata siya na suot na bagong bili mga kasambreros. Ang inaabangan ko nandito yung pagbabalik eskwela, no, ni may estudyante Alden Richards or Richard Fulkerson Jr. So yun talaga yung aking yung aking inaantay din mga kasambreros na gagawin niya kasi for how many months na rin sabay-sabay yung kanyang commitment. So special class ka na lang ha, Alden, kasi po kaya mo nang bayaran yung private class, no, yung teacher, no, pwede naman bayaran ni Alden. So mag-hire na lang siya ng and of course, no, yung mga equipment Naalala ko yung tinanong siya na kung bibili ba siya ng
bibili pa siya ng sarili niyang plane or aeroplano. Kasi magpipiloto na siya. Sabi niya, Sus Mariosep, hindi pa kaya ng budget. Sabi nga ni Alden eh. Grabe naman kano kaya yung isang aeroplano or yung isang parang private plane mga kasombreros. Kaya naman sila ni Alden. Kapag ini-eme-eme lang tayo. Ini-eme-eme lang tayo, hindi niya kaya. So, ganun po. Joke lang po mga kasombreros. Tapos ito, may hula na naman dito kay Ma'am Catherine. Natatawa ako mga kasombreros kasi yung hula niya, si Windra, something like that. Yung hula niya dito is, mamaya tatry ko itong i-play. Kasi natatawa ako kasi yung mga detalye, yung mga information, parang ano lang din, yung usual na sabi niya parang magulo yung ano ni Ma'am Catherine niya yung taon kasi wala siyang partner tapos ipa-partner sa kung kani-kanino and so on. So para maguguluhan yung career and so on. Tapos kasi nga mahina na yung pelikula ngayon, mahina na yung pelikula ngayon. So kasi may mga social media na, may mga tao dito, may Netflix and so on mga. So parang ganoon din na yung kanya sinasabi dito mga kasombreros. And tao dito medyo natatawa ako na hindi ko maintindihan, pero yun parang binabase lang din nila sa observation nila sa mga nangyayari ngayon sa buhay ni Ma'am Catherine. So parang ganoon, parang binabase papatawid, parang sabi ko parang wala namang use yung baraha, wala namang gamit kasi binibase lang din naman para sa observation at saka sa mga social media posts mga kasombreros, no? So what's the use pa of baraha? So well anyway, trabaho nila yon na alam natin na hindi siya kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, no? Mga kasombreros. Tapos natatawa ako dito sa isa, sabi niya may divine intervention daw na nanalangin ang mga fans na magkabalikan na Daniel Padilla at saka si Ma'am Catherine, no? So parang binasa lang din niya doon sa isang manghuhula na si Rudy Baldwin mga kasombreros. So well parang sinama ko lang to kasi nga si Ma'am Catherine yung kanya. Ang daming views niya ha. Parang hinulaan si Ma'am Catherine para syempre na dumami rin yung views mga kasombreros. Pero hayaan na natin, no? Hindi tayo naniwala sa hula. Mas naniwala tayo sa ating Panginoon mga kasombreros na kung saan ay kasi na pa yung mga syempre mga Kathniel fans na nanalangin din sila na magkabalikan ang Kathniel mga kasombreros, which is definitely hindi na mangyayari kasi nga ay masaya na si Daniel Padilla kay Kyla Estrada mga. So pinagsabihan ko lang yan mga kasos. Next item natin, parang kinumpile ng isang fan dito yung mga followers, no, na mga artista na may pinami sa Instagram mga kasombreros. So so tama itong kanyang data mga kasombreros kasi 20.6, no, 20,600,000 yung followers ni Ma'am Catherine dito. Pangalawa siya, number 1 si Mama Ann Curtis, no, 21.2 million. Tapos si Ma'am Catherine 20.6 million. Tapos si Liza Soberano 18.1 million. Tapos si Heart Evangelista 16.5 million. Tapos si Niana Guerrero 16 million. Pia Johnsy, no? Pia Wurzbach Johnsy ay 14.6 million. Andrea Brillantes 14.4 million. Si Ma'am Catriona Gray 13.7. Si Ma'am Marian Rivera 13.1 million. Si Kim Chu, no, 12.8 million. Sa pansin ko puro mga babae yung maraming talaga sa Instagram mga customers. And sana request ko lang, no, sa mga Catherine admins, no, na parang fans din ng Catherine. Sana pa nagpo-post tayo ng mga dito kunwari information about yung Catherine, yung dito kasi may mga nakita kong alam mo yung malaswa, yung parang naka-bikini na lang, yung parang alam mo yun. So although na-post naman yun ni Ma'am Catherine sa sa mga rare moments niya, pero yung sana pag kunwari may information lang tayo na gustong i-share, so sana yung wholesome naman na picture ni Ma'am Catherine, hindi naman yung puro naka-bikini, puro naka-bra na lang, puro tapos kino-compare pa nila kay Kyla and so on, ganito ganyan yung mga parang nagpapakita ng katawan ba, so medyo malaswa talaga sa mga kasama. So yun lang naman ay request ko. Nasa inyo naman yung yung parang humble request po yun mga kasembros.
nasa sa inyo pa rin naman yung desisyon, no? Sana lang, no, kung narinig man ng mga ng mga Catherine admins, mga kasi nakakasira din kasi ng image ni Kath, no? Although sa iba parang okay lang, no, pero sa literal at saka sa morality, sa moral standards ba, no, ay syempre, no, parang yung iba lang ini-edit pa nila tapos naka bikini, naka panty at bra lang. So sorry po sa mga terms. So sana po, no, kasi pag inahangaan natin, dapat iningatan din natin yung imahe nila, mga kasumberos, na hindi masira. So, ganun po, no? Mga kasumberos, mga Cathy natin. Sa akin na naman yun. So, let's spread kindness, no? At saka love. And then ito, 1 hour ago, they both successful in Philippine showbiz industry, Miss Catherine Bernardo and Alden Richards. Definitely, no? Salamat, Ma'am Daw na May. Hindi lang successful, super successful, and super elevated. Kasi sila nga number 1, no? Top 1 endorser sa babae at sa lalaki ngayon, mga kasambreros. So, wala nang iba. Kasi si Alden, si Catherine, sila talagang pinaka most in demand, no, na brand endorsers ngayon, mga kasambreros. And we're so thankful. Tapos, si Catherine, na-feature din siya, no, sa Trending Worldwide TV. Yun nga, no, ayon sa prediction na naman ni Rudy Baldwin na tila may mabigat na energy sumusunod kay Catherine Bernardo. Kaya todo ingat muna. Na yun din naman yung parang ni Rudy Baldwin nung nakaraan, no, nahula, mga kasambreros. So, manalangin. Lahat tayo po ay kailangan ng panalangin. Kung kaya everyday dapat ay manalangin because kailangan natin ng guidance from above or from the Lord, mga kasambreros. Tapos, ito, ang ganda rin nito, Pinoy pop scene. Sabi niya, si Catherine Bernardo ay napakaganda, may natural na charm, warmth na agad nararamdaman ng lahat. So tama, no, kasi very pure. Si Ma'am Catherine, no, kapag dito nakakahalubilo yung kanyang mga fans, yung kanyang mga katrabaho and so on, mga kasambreros. So kumbaga pa hindi sugar-coated yung kanyang pagiging mabait, pagiging malambing, pagiging caring, mga kasambreros. So down to earth, no, kumbaga pa one of the humblest people na nakilala ng or naipakilala sa mundo ng showbiz, mga kasambreros. Tapos ito na naman, 3 days ago, hello sa mga fans ni X na ayaw mag-move on. Nagpapakasaya si Catherine sa piling ni Mayor at Alden habang nagluluksa, mga fans niya. So grabe naman to, ginawa namang 2-timer si si Ma'am Catherine, mga kasambreros, no. So ang kanyang pangalan dito ay Daniel Padilla Original DJ Superstar. So fan-based siya ni Daniel Padilla. Tapos edited yung picture ni ni Ma'am Catherine. Ang tagal na nitong picture na ito na kay Mayor Mark Alcala at saka kay Catherine na kunwari nakayakap. Itong kay Alden, legit talaga ito, at saka kay Catherine, kasi nga sa Metro Magazine nila na promo sa Hello Love Again. Yung kay Ma'am Catherine, puro edited, no? Yung kay Mayor Mark Alcala, mga Naku, magpapabiktima pa ba si Ma'am Catherine kay Mayor Mark Alcala? Dami ng naging ex nito ni Mayor Mark Alcala. So, doon na tayo sa green flag na si Alden Richards, mga kasambreros. Walang history ng cheating at walang history ng kung ano-ano mga bahid ng politika, mga kasambreros. So, pag sinabing politika ngayon ay madumi, magulo at puno ng nakawan, mga kasambreros. So, parang kumaga pa napakatalino at napaka-edukada ni Ma'am Catherine para pumatol sa isang taong alam niyang hindi niya pa nakasama, hindi niya pa nakahalubilo, hindi niya pa naka-socialize and so on, mga kasambreros. So, she's too wise, no? Kumbaga, Kath is too intelligent, too knowledgeable, too discerning para pumatol po, mga kasambreros, sa isang taong hindi niya pa nakasama ever since. So only Sir Alden has the right and siya lamang, mga kasambreros, ang pwede. Tapos ito, bago yung ating main item, 13 hours ago, classy and pretty in her outfit, Miss Catherine Bernardo, no? Tapos ito po ay parang throwback photo ni phenomenal box office cinema queen, mga kasambreros. So, napakaganda, talagang classy and pretty, no? Si attorney, mga kasambreros. Kasi nga, natural yung kanyang ganda.
Tapos, ito na yung ating main item ha. Throwback ito mga kasos, pero nag-pop up kasi siya sa akin. Tapos, dito niya nasabi na talagang Pinay Beauty. Tapos, alam niyo yung kinakagulat ko dito, yung gusto niyang wedding, kasal, is private, no? Parang Mikael Daes daw at saka Megan Yang yung dating ng kanilang kasal. Parang Coco Martin ba at saka Julia Montes na, pagkasama na pala sila. So, parang ganun mga kasas. Pero, ang iniisip ko naman dito, since 2020 pa ito, during ito ng time ng interview niya kay Sir Ricky Lo, no? Na isang batikang kolumnista din po mga kasembreros na parang pumanaw na yata no si Sir Ricky Lo mga kasembreros. Ito yung interview niya kasi magkakaroon siya ng parang first virtual concert mga kasembreros or first virtual reality show na parang reality show mga kasus yung gagawin nila, and that was the time na parang COVID pa no, limited pa yung kanilang galaw kasi nga ay December o March kasi March yung simula ng March 2020 yung COVID, tapos December medyo maluwag-luwag na, pero yun may mga restrictions pa rin sa mga galaw kasi nga may COVID pa mga kasembreros. So pero yan, nagulat ako dun sa sinabi niya na private, tapos gusto niya mas yung intimate ba yung dating na ng kanyang kasal mga kasembreros. Pero alam ko nagbago yan, yung kanyang pananaw mga kasus. Kasi 2020 sabi niya, yung tipo niyang babae talagang Pilipina, mahabang buhok, parang mga morena-morena, something like that. And si Ma'am Catherine yun. Tapos na-segue lang ni Sir Ricky Lo na parang bumisita si Rabia Mateo dun sa kanilang segment sa Itbulaga. So 2020 pa naman yun mga kasembreros. So parang 2022 yata, 2023 hindi na pumapasok or hindi naging part ng Itbulaga si Sir Alden mga kasembreros. So kasi nga sobrang busy na rin niya, at saka lumipat na siya ng Viva Arte. So 2023 or 2024, something like that mga kasembreros. So yun, alam ko yung pananaw na ito, yung tawag dito, yung kasi tinanong siya dito kung ready na siya mag-commit no sa isang relationship mga kasembreros. So kasi he was 29 back then. 29, yes 29. Kasi nga 2020 ito, so 6 years na, 2029. And then 28, something like that mga kasembreros. So 28 siya, so tapos ready na siya mag-commit sa relationship and so on. Pero alam ko nagbago ito nung matapos na ang Hello Love Again na shoot mga kasembreros nila ni Ma'am Catherine. So nagbabago naman yung mga desisyon, no? Lalo na ngayon, ang dami na niyang commitments. So sinabi nga niya sa kanyang recent interview na hindi niya muna priority list niya ang love life. But maybe this 2026 ay magkaroon na ng kaliwanagan at tawag dito, magkaroon na ng sorry, isingit ko lang ito, namatay na pala no si Sir Ricky Lo May 4, 2021. So parang 1 year lang, mahigit 1 year lang pala nung after ng interview nila ay namatay si Sir Ricky Lo mga kasembreros. So 75 years old yung kanyang edad no, nung mamatay mga kasembreros. So May 5 or May 2021 siya pumanaw May 2021 pumanaw. So sorry po hindi ko na isama kanina. So yun po. So yun no, talagang tayo po yan no, Team Panatag mga kasembreros, kasi nga tatry ko itong i-play mga kasembreros para mapakinggan ninyo. Sort of throwback lang ito mga kasembreros no, pero para po ma-appreciate po natin. Tapos so actually yan lamang sa ating Kathleen items no. Abang-abang pa tayo ng mga updates. Sana po ay pakinggan po natin ito, and then ang napakagandang salita po ng Panginoon. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. The only two the people that's important in that event is of course my wife and myself. So gusto ko pong maging intimate yung moment na yun siguro. Kay Alden, di ba? Ito, yes. Alden's reality. Yung una na yun, Alden, Rising or something? Adrenaline Rush. Adrenaline Rush. Yun, yes, Miss J. Anyway, so Adrenaline Alden, Rush. what does reality mean in the title of your concert? Kasi dito po, Tito, parang bibigyan po natin yung mga audience ng
one-on-one experience po sa akin. Kumbaga, para siyang dating experience. Kasi whenever pagka-start po ng concert, everything will be a one-on-one experience with me. So kapag nakausap ko po yung camera, I'm always addressing it sa isang tao lang po. It's not in general, it's not sa inyo, it's always sa'yo, ikaw, tayong dalawa, parang ganun po. So that's why parang they will experience a part of my reality and they will be part of my reality at that moment po. Yung naka-tune in, di ba? Yes. So, sino pumili ng repertoire? Yung choice of song? Ako po, Tito, halos lahat po. Ako po yung namili. And then, syempre, collective collaboration naman po siya, collective efforts ni Direk Paulo, and then si Paulo. And then, Paulo Valenciano po, the director. Okay. Kami po yung nag-conceptualize talaga. Pero majority po, sinabi po kasi ni Direk Pau sa akin is he wanted it all to come from me, all the ideas and how I would like the concert to run. So medyo malaki may ambag ko sa creative side po nitong show natin. So yung song, syempre, are those close to your heart, di ba? Yes po. Ano yung sample doon? Isang song? One example of the song, closest to your... Well, there's God Gave Me po, andun pa rin siya. Oh, yes, okay. Opo, then yung mga mga bagong songs din po. And yung latest single ko po will be first heard sa December 8 ang launching, di ba? December 8 din po yung launching niya. Yeah. Anong klaseng song na yun? Ano yung title noon at sino nag-compose noon? The song po is called Going Crazy. And the composer Miss G. po, Miss G, ano po ang pangalan? Surname ni Pau? I forgot. Flip Music. Flip Music. Flip Music. Flip Collab. Music. Collab din siya. Collab po siya. Yun, with GMA Music po. So, dun din po unang may experience yun. Bakit Going Crazy? Mukhang hindi ka naman going crazy, ah. Parang going crazy po dun sa sa quarantine. Hindi, joke lang dito. Going crazy po sa excuse me. Going crazy po dun to the person who am I singing to. Who am I singing? Sino ba yun? Wala, Tito. Sinong sumakinig? Nobody in particular, no? No one po in particular. Okay, so other realities in your life, Alden? Yes, Parang nabasa ko o napakinggan ko na sabi mo, anyway, first, how was your year, 2020? Not so good po. Siyempre, 2020, well, in terms of, I'm just, parang not so good in terms of what's happening generally. Pero so far naman po, when it comes to work, I'm still very blessed po na very active pa rin tayo despite of the situation. Very thankful for the brands who continue to trust me sa mga bagong endorsements po na pumapasok. Dami nga, no? Opo. And syempre, of course, GMA has never failed din naman po dun sa pagbibigay sa akin ng mga new projects as well. So, not so good in terms of course, yung nakikita po, yung mga napapanood natin, yung mga taong naapektuhan ng pandemic, and itong recent, yung mga bagyong dumaan sa atin. Yes, no? So, ang bigat lang po na parang the least I could do really po is to share my blessings to them para at least maramdaman naman po nila na may kasama pa rin sila despite of what's happening. Alden, congrats, ha? Ikaw na talagang king of commercials. Bakit? Blessed lang po, Tito. Naparami lang po ulit siguro. Sige. So what do you look forward to in 2021? Of course, talagang number one dyan, Tito, sana magka-vaccine na for this pandemic para bumalik na po tayo lahat sa normal natin. Kasi yung iba po naka-adjust sa new normal, pero syempre yung iba hindi rin po sanay. Ang napakalaking hindrance po kasi niya ngayon parang hindi tayo makakilos ng maayos. We can't really function as normal human beings with this new normal thing. So yun lang po talaga yung isa sa mga nililook forward kung mag-end. And kasi after that po, pwede na ulit magtuloy-tuloy at bumalik tayo sa mga dati nating ginagawa. Bilisan ko na, ha, kasi may iba pa. Anyway, Alden, nabasa ko at narinig ko na sabi, isa daw sa atupagin mo, bibigyan mo ng time next year, ang yung love life. Totoo ba yun? Because you said you're not getting any younger. Yes po, kasi parang it's about time na rin, Tito, and that's already a plan, to in the next coming years na po talaga is to really to have a family. Kasi parang in the years naman po na pinagtatrabahuhan ko, I'm working so hard for the past 10 years is really for that goal to
to give my family a better life. So yes, Tito, yes. No, I mean, your love life. Yung family life mo, okay, di ba? I mean, yes po. Like, to give the family, yung family ko na po. Parang, Ay, family. Okay. So, mahirap pa hanapin yung the right one. well, as of now po, medyo mahirap kasi given the circumstance of the pandemic, mahirap lalabas and, to meet people. But sooner or later naman po talaga darating tayo doon. Mahaba daw ang pila eh. Mahaba po ba? Wala po So- akong pila eh. Ating qualities na medyo makaka-attract sa'yo sa the right one. Gusto ko po talaga, Tito, yung Pinay look. Mm-hmm. Kaya mahaba buhok, yung the typical Filipina beauty, and at the same time, Uy. gusto ko lang po yung naiintindihan ako. And mabait. Yun lang naman po. Alam mo, na-interview ko sa Miss Universe Philippines, Rabina Mateo. Bait na Ayos bait po. na nag-guest sa Bulaga. Yes, nag-guest po siya one time. Can be good friends daw. At mukhang yung description mo, parang tumutugma si Rabia Mateo. Nothing in particular naman dito. Pero Ah, with the likes of her, siguro yung mga ganong Okay. dating. So Alden, you're not afraid of commitment, are you? Now po, hindi na. Siguro ngayon po. So, ready ka na? Yes. Opo. Hindi na po parang enough na dun sa securing the future kasi Oo nga, secure medyo na secured na po. Medyo secured na po. So, game na. If ever lang, Alden, anong klaseng wedding ang gusto mo? Dito ba o sa abroad o? I would like the wedding po to be an intimate and private one. Hindi, Wow! Opo, hindi ko po siya yung ipapublicize na Ganon? Opo, parang kumbaga, ang pinakamaganda po kasi parang kagaya po ng wedding ni Micael Daes and Megan Yam. Parang nagulat na lang lahat na Dalawang beses yun kinasal, di ba? yes po, parang na-married na pala sila. So parang ganun lang po kasi the only two the people that's important in that event is of course my wife and myself. So gusto ko pong maging intimate yung moment na yan siguro. Okay, 2 more questions, Alden. Yes You po. have everything already, so what else is missing in your life? Parang wala na, except for... Better half po. A better half sa missing. Okay, so you're happy with your present state of your heart and your mind and your life? Yes po, very much. So in one word, how would you describe Alden today? Contented. Oh, okay, maganda. So Alden, invite mo na sila December 8. Yes po. Sa December 8 po will be the 10th anniversary of my Fountain Church, Wow. yours truly. So, I'm inviting everyone po sa mga gusto makapanood at maka-experience ng first ever virtual reality concert in the Philippines. To buy their tickets now, available pa po yan sa www.gmanetwork.com/synergy and grab your tickets while it lasts po kasi medyo pa ubos na po. Alden, thank you so much. Sobrang the best ng ating Word of God. Ang title natin ay Kumonti ang mga baka. Bakit kaya, no? Psalms 107 verses 37 hanggang 38. And sow fields and plant vineyards that they may yield a fruitful harvest. Sabi sa 38, He also blesses God. God also blesses them, and they multiply greatly, and He does not let their cattle decrease. So, hindi pala kumonti ang mga baka, no? Negative, mga kasembreros. So, ibig sabihin, ginawa ko lang itong kumonti, mga kasembreros, kasi yung hindi kumonti ay dito na natin sinabi sa verse, mga kasembreros. So, hindi kumonti ang mga baka, no? Cattle, mga kasembreros. So, dito, si Haring David, mga kasembreros, ay although yung 107 na chapter ng kasi hinimay ko yung buong chapter po ng Psalms 107, mga kasembreros. So this speaks the general or the entire Psalms 107 ay nagpapakita at mababasa natin yung ups and downs, no, ups and lows, mga kasembreros ng tao, no, na may bawat season ang buhay ng tao, mga kasembreros. May mga times na nasa taas tayo, may mga times na masaya tayo, may mga times na nasa ibaba tayo, may mga times na nada-down tayo, may mga times na na-fail tayo, may mga times na nalulungkot tayo,
May mga times na nababalisa tayo, may mga times na worried tayo, may mga times na anxious tayo, and so on mga customers. May mga times na takot tayo, no? So lahat ng emotions, lahat ng seasons ng buhay ng tao ay tinakal po dito sa Psalms 107. Pero tinakal din dito yung deliverance, no? Yung delivering power ng Panginoon mga customers, and of course yung kanyang transformational power na kaya niyang gawin ang mga imposibleng bagay mga kasambreros. So dito, and sow fields and plant vineyards that they may yield a fruitful harvest. So mga tao daw dito ay nagtatanim, no, ng mga ubas, na mga iba't ibang uri ng mga pananim mga customers, so that they can harvest, no? And sabi dito sa 38, napakaganda kasi pagpapala ito ng Panginoon. Sabi niya, He or God also blesses them and they multiply greatly, and He does not let their cattle decrease. So kumbaga pa, success, no, victory ang dulot ng Panginoon sa mga taong sumasampalataya, sumusunod, umiibig mga kasambreros, at gumagawa ng katarungan sa harapan ng Panginoon mga kasambreros. So dito, blessing, no, ibig sabihin ng hindi nag-decrease, hindi nabawasan, no, bagkos ay nadagdagan mga kasambreros. Parang ano lang yan parang kunwari may business ka, tapos hindi siya nag-decrease, hindi nalugi, bagkos ay nagkaroon pa ng pangalawang branch, no? Kagaya ni Sir Alden mga kasambreros, na nadagdagan lang ang mga endorsements at saka ang mga businesses hindi nababawasan mga kasambreros. So cattle may also represent yung ating relationship sa tahanan, no? Nag-aaway man tayo pero nagkakaroon tayo ng understanding at nagpapatawaran sa bawat isa. Hindi natatapos ang isang araw na hindi nagpapatawaran at hindi nagmamahalan, no? Ang bawat family member mga kasambreros. So ang cattle may also represent our relationship. Ang cattle may also represent our health, no, yung ating spiritual health, yung ating physical health, yung ating financial health, na yung ating mga kaperahan na baka ay due date na naman, no? Bayaran na naman ng mga bills mga kasambreros, na parang natatakot tayo na kada buwan ay may binabayaran tayo mga bills mga kasambreros. Pero yun part ng ating yun, kasi ginagamit natin ang mga kuryente, no? Ginagamit natin ang tubig. So dito nagpapasalamat lang kami kasi yung ulan, no, tubig ulan mga kasambreros ay libre, no, sa amin dito sa probinsya. Yun ang ginagamit namin sa paglalaban ng damit, paghugas ng plato, and so on mga kasambreros. So in this verse from Psalms, no, we see a powerful illustration of God's blessings. It speaks of how God blesses His people, causing them to multiply and thrive. Na alam niyo po yung multiplication ay no, talagang ito yung gusto ng Panginoon sa atin. Yung nagmo-multiply hindi lang physically, kunwari, di ba, sa time ni Adam and Eve, talagang sinabi ni Lord na be fruitful and multiply, no? Magpakarami kayo. So it's not just about physical multiplication, but it's also the emotional and good characteristics, okay? Yung i-multiply dapat natin, i-multiply, kunwari i-multiply natin yung kindness, no? Multiply natin yung goodness, i-multiply natin yung love, multiply natin yung patience, tapos i-subtract natin yung kailangan may subtraction, ha? Ang ating ugali, ganito yan. Addition, subtraction, multiplication. Pag multiplication, ibig sabihin, hinahawa mo at saka ginagawa mo sa ibang tao so that they too will perform kindness. Kunwari, ginawa mo ng mabuti si kapitbahay. So yung kapitbahay natin, gagawa rin niya na mabuti. Magiging kind din yan sa iba, na magiging mabuti rin yan sa kanyang pamilya at sa kanyang kapitbahay pa sa kabila. So ganun siya mga kasus. Dapat multiplication. Multiply natin yung ating good attributes, yung ating magandang at magbuting ugali mga kasunod sa trabaho, sa eskwelahan, sa mall, sa mga sa antayan ng mga sasakyan dyan, sa highway for example, sa kapitbahay, sa pamilya, no? Lalong-lalo po sa ating pamilya. Multiply natin, okay? Mag-thrive ba? Tapos, i-deduct or i-subtract natin yung ating mga inggit, no? Yung ating mga hindi nagpapatawad, no? Yung mga may puot, may galit, no? May puot siguro tayo sa kasalanan kaysa masama mga kasambreros. Hindi tayo magkaroon dapat ng puot sa ating kapwa-tao, no? Or magtanim ng sama ng loob. So, i-subtract natin yan ngayong 2026. Dapat binabawasan natin. So, yung ating pagiging mainitin ang ulo, no? Yung ating bugnutin na ulo, no? Dapat subtraction ang gawin natin dyan, hindi multiplication. Kasi imagine niyo mga kasambreros, kapag kayo po ay bugnutin, kayo po ay magagalitin, kayo rin po ay
apektado, no? Madali kang tatanda. Madali tayong kukunot ang noo, yung puputi yung ating buhok dahil sobrang magagalitin nga tayo, konting kibot lang ay galit na agad tayo. So, sa atin din yung impact nun mga customers. Unang-una sa lahat, kapag magagalitin ka, sira agad yung araw mo, umaga pa lang. So magandang tipo. So subtract po natin yon, i-add natin yon, addition at saka multiplication, yung pagmamahal sa loob ng ating tahanan at sa ating kapwa-tao. So sabi nga dito, no, this verse emphasizes that the idea that when God is involved in our lives, our efforts are fruitful and we see growth in abundance. So the multiplication mentioned isn't just limited to people, it also extends to the possessions and livestock. God's provision is evident in numerous aspects of our lives. So in their lives mga customers. So yun nga, no, hindi lang siya limited sa mga livestock, no, kunwari yung meron kayong babuyan, no? Kunwari may isa kayong baboy tapos mag-multiply yan kasi mga anak, no? So ganun siya mga customers. And blessing yun sa Panginoon mga kasambreros. So kasi nga kapag dumami yung ating mga livestock, yung ating mga inalagaang hayop, of course ay may mabebenta tayo mga kasambreros. This verse gives us hope as it assures that divine blessings can lead to success and prosperity. The multiplication and the preservation of livestock signify a flourishing state where God's people not only survive but thrive under His watchful eye. So yun nga mga kasambreros, no? Parang ano lang yan yung mga tao ng Diyos, yung may takot sa Kanya, may panahon sa Kanya, gumagawa ng Kanyang kalooban, merong pagpapala. Kung pa hindi niya hinahayaang ang pagpapala nila ay ma-withhold or mapigilan na mabuhos mga customers mula sa langit. So as simple as that. In a broader sense, it also points toward the abundance that accompanies faith and reliance on God's goodness. When we trust in God, He can turn our situations around, making them fruitful and allowable for growth, whether in our personal lives and relationships or resources. So kagaya na mention ko mga kasambreros, hindi lamang siya sa ating sa ating mga business or sa ating mga resources, but most especially sa ating mga personal na buhay mga kasambreros, sa ating mga relationships, no, na sobrang mahalaga mga kasambreros. Kumbaga pa, relationships over material things, relationships over money, relationships over possessions or properties mga kasambreros, or appliances or mga gamit dyan mga kasambreros. Kasi aanihin mo naman yung kompleto yung appliances mo, aanihin mo naman yung malapad na property, aanihin mo naman yung maraming pera kung nag-aaway naman kayo, no? Kapatid sa kapatid, no? Magulang sa anak, anak sa magulang, tapos asawa sa asawa, parati nag-aaway. So kahit nga, parati natin sasabi dito, kahit na masasarap ang pagkain nyo sa pagkainan, kung bulyawan naman ng bulyawan at saka walang katahimikan, so para ka rin mawawalan ng ganang kumain mga kasambreros kasi nga walang katahimikan. So bonus na yun talaga sa Panginoon kapag abundant kayo, masarap ang pagkain, tapos may pag-unawaan at pagmamahalan sa bawat isa. As we reflect on what this verse teaches us, a few vital lessons stand out. One key takeaway is the significance of gratitude. The psalm as a whole resonates with themes of gratitude, thanking God not just in good times but also during hard times. Each blessing, no matter how small, is a reminder to give thanks. So yun nga, no, tamang-tama ito mga kasambreros, sakto-sakto. Kasi nga, kahit maliit na blessing, pasalamatan natin mga kasambreros, kahit na sabihin natin na, ganito lang yan, ganito lang yan, ganito lang yan. So, pasalamatan natin because ang gratitude, no, ay nagpapa-attract mga kasambreros sa Panginoon natin na i-bless pa niya tayo ulit. Kasi nga, thankful tayo sa mga maliit na bagay. Kumbaga pa, ang anak natin, pag binigyan natin ng ganitong amount, tapos hindi nagpasalamat, ay hindi ka na magkakaroon ng ganang bigyan siya ulit kasi nga hindi siya nagpasalamat sa konting amount. So, imbis na magpasalamat, nagreklamo pa, ito lang, ano ba yan? So, kuripot mo na. So, mga ganong anak, diba? So, dapat hindi ganoon mga kasambreros kasi ang Diyos natin ay hindi na-replease, hindi nalulugod sa ganong ugali, no? Small, big successes, small blessings, big blessings, kailangan pasalamatan mga kasambreros because gratitude or grateful heart mga kasambreros makes God attracted sa atin. In times of doubt, this verse encourages us to look back in our lives, recalling moments where we have seen God's goodness manifest. So, minsan, napakahalaga. Hindi lang minsan, no? Most of the time, dapat hindi tayo nawawalan ng time na i-recall natin, no? Alalahanin natin kung saan
anong mga moments pa na nag-stand out yung blessings ng Panginoon, sinave niya tayo, niligtas niya tayo. So, pag na-recall, pag ulit-ulit kasi natin yon ay magdadrive din yon at mapiplease ang Panginoon na, itong anak ko to, naalala pa rin yung ginawa kong kabutihan sa kanya. So, bibigyan ko ulit siya ng pagpapala, no? Igagrant ko yung panalangin niya and so on and so on. So, ganun mga kasembreros. So, wag tayong mapagod, no, na balikan ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ako talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon na nakilala ko siya ng lubusan, no, nung ako nasa Manila. And of course, yung pagkamatay ng kanyang anak sa krus, no, yung kanyang grace araw-araw, yung kanyang ulan, yung hangin, yung oxygen na atin pong hinihinga, yung ating buhay na nakatayo tayo, nagtatrabaho pa tayo, may buhay pa tayo, yung mga gulay, yung mga, basta everything, no, yung pagkain natin sa pagkainan, yung init, yung araw, mga kasembreros na nagiging dahilan din para mabuhay at saka mamunga yung ating mga pananim and so on, mga everything that God does. So every day is a chance, opportunity, mga kasembreros, para pasalamatan ng Diyos, because kapag nasa kabilang buhay na tayo, ibang buhay naman doon, mga kasembreros. That is why kapag andito pa tayo sa mundong ito, ay lubos-lubosin natin ang pasasalamat sa Diyos araw-araw, especially kapag tayo po nasa harapan ng mga pagkain, mga kasembreros, or hapagkainan sa mesa. Alright? Sinama sa ating Word of God, ha? Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, na hindi lang baka ang kumukonti, kundi yung ating mga negative na mga ugali, at saka multiply natin yung mga positive at mabubuting ugali natin, mga kasembreros. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent, and wonderful name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.